Yes, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung sa pag-uusapan natin ang may init na issue sa lipunan lalo na dito sa Pilipinas. Nako po. At meron tayong malupit na pag-uusapan ngayon. Meron na tayong video na ito nung isang araw pero hindi natin na-reactionan yun. So, re-reactionan natin to si BBM, ha? Pasensya na dahil masyado tayong busy. Nako po. Di ko alam kung saan tayo nagiging busy, no? Anyway, kamusta kayong lahat? Sana okay po kayo at sana mag-ingat po kayo dahil meron na naman daw bagyo ngayon na darating at medyo malakas daw. So, ingat-ingat po lahat at yung mga sinampay, pakipasok na. Kawawa na naman tayo. Naku, babaha na naman. Ay, nako talaga. Ay, nako. Samantalang, ang presidente natin ay medyo hindi ko alam kung nandito ba yung... Ayun, nandito. Sorry. So, nung unang mga panahon o nung unang mga nakaraang araw, panay ang banat ni BBM sa China at itong mga tagapagtanggol niya. Nako, yung mga bayarang vlogger na mapapanghe. Ay, yung mga malalagkit, pag dumikit sa'yo yung balat, parang condensed milk yung pawis. Hindi, sa itsura pa lang makikita mo na Ganyan ang mga itsurahan ng mga bayad na sinasabi nga, tumatanggap daw ng 50. May video meron tayong voice recording niya na. At pinopost siya ni Jay at ni Sir Jack. Lagi yan. At kitang-kita nyo na yung mga yung leader nila na pangit, na bungal, at kalbo ang nagpapakalat at parang alam mo yung networking, merong mga paa-paa. Sabi niya pa nga doon hindi ko makakalimutan doon wag nyo nang hayaan nyo na yung prinsipyo nyo. Ang mahalaga, kumita tayo. Kaya tayo nagbablog para kumita. Wow! Puta kayo yun. Hindi ang banateros o hindi yung mga tunay na DDS vloggers. Hindi kami nagbablog para kumita. Let's face it. May kinikita naman tayo sa vlog. Pero hindi yun ang unang dahilan o hindi yun ang dahilan kung bakit tayo nagbablog. Dahil ang unang dahilan, iisipin nyo, sa pagbablog lang mali, hindi naman ganun kalaki ang kita. Lalo na ako. Bago-bago pa lang dahil ilang beses na demonetize nung... Ba alam bakit na demonetize to? 3 beses. 2 beses ako demonetize. Anyway. So sa una talagang wala kang kikitain. Pero dahil sa views o nakikilala ka at sa prinsipyo mo, doon ka na, parang reward na lang din yan sa'yo. And meron din tayong mga charity work o baka nakakalimutan nyo, meron tayong mga, hindi ko lang maasikaso ngayon yung iba, meron tayong mga supplies na meron tayong pinapamigay na 3 kilong bigas dun sa mga tropa nating nakikita nung nakaraan, yung mga vendors. Ngayon medyo busy kaya hindi natin maasikaso, pasensya na po. Pero once na maano natin yan, yung konting blessings o yung mga blessings na nakukuha natin, maliit man o malaki, babalik natin yung kaya nating ibalik. Siyempre may mga expenses din at kailangan din nila o kailangan ng mga Pilipino na tulungan. Lalo na yung mga maliliit natin dahil yung gobyerno ngayon, mga animal, wala nang pakialam. At imbis na tulungan mo, bebenta mo pa. At ito na nga, pag-usapan na muna natin tong si si Marcos dahil ito napakalupit nito. Muntik nang ewan ko kung sasampalin ba siya nung nasa likod ni si Jinping Sasampalin ba siya dahil bigla siyang sumulpot? Nako. Ito panoorin natin muna to bago natin i-play yung niya, yung speech niya. Yung sagot niya o yung paliwanag niya bakit siya lumapit bigla. Ito. Hindi na natin pinlay yung video. Yung music baka makopyright tayo. Ayan, nagkama yan. Biglang sumulpot si Gago. Hop! Ay, diga, bigla may tumayo. Tumayo yung isa. Tartad. Hoy, bawal yan Diba? Dalawa pa nga yung sumunod. Nakita nyo ba? Ulitin natin mga pare para makita nyo.
Ito yung isa sumunod din eh. Ito yung nasa likod. O yan. Okay, okay. Hop! Alam nyo bang ano yan? Alam nyo bang nakakahiya? Nakakahiya yan. Bali-balita yan sa buong mundo na biglang lumapit. Actually, wala namang problema sana kung bigla kang lumapit. Siguro hindi siya pinapansin ni Xi Jinping dahil nga putang ina, alam na ni Xi Jinping yung ano niya eh, yung karakas niya. Putang mangutang to. Ang bali-balita nga daw, meron pa yang usapan o parang one-on-one meeting with Trump. Bigla daw naging busy kaya hindi na sinipot o hindi na natuloy. Pero alam naman natin ba, kung importante kang tao, hindi po pwedeng hindi matuloy yan. Kagaya nga ni Pangulo. Eto na naman tayo Siyempre, iba ang presidenteng Duterte. Tignan nyo, naka pa. Pag dumadalaw dyan sa China, anong tawag dito? Naka red carpet pa si Pangulong Duterte. Panis. Tas yung presidente natin ngayon, tatakas pa ng sisimplihan pa para makipagkamay lang. O paano na ngayon yung mga nagsasabi na na ang Duterte pro-China? Paano na kayo ngayon yan? O yung mga DDS bayad ng China. O paano na kayo ngayon yan? Yung presidente nagpupumilit na lumapit doon sa Chinese kay Xi Jinping. Anong narrative nyo na ngayon? Patay kayo ngayon dyan. Ayan na mahirap Alam nyo kasi kayo masyado sa presidente nyong bulok? Patay na. Isipin mo to, ang China o yung mga ibang bansa parang alam mo yun, nagkukumahog na makipag-partner dun sa China kasi isa ang China sa pinakamalaking masasabi natin na trading country o yung masasabi natin na kapartner pagdating sa mga palitan. Kasi malakas ang China Malakas ngayon ang China, hindi natin mapapagkailayan. At ang ganda nga ng relasyon noon ni Pangulong Duterte at ito ni Xi Jinping. At meron pa nga nagsabi sa atin na hindi ko na lang papangalanan na isang malaking tao rin, simple pero malaking tao na meron siyang mga na masasabi natin na kaibigan na Chinese na handang tumulong sa kanya para pagandahin ang Pilipinas. O meron pa siyang sabihin na natin, meron siyang pinapagawa na bahay. Ang engineer niya o yung mga nasa head niya yung mga Chinese. At take note mga pare, mga banateros, mabilis na natatapos yung project na yon at walang pateka-tekang mga bagay kagaya ng mga substandard. Kasi ang Chinese kasi, 'di ba, alam nyo naman yan, kaya nga maraming Chinese diyan sa Binondo 'di ba? Ang style nila dyan dati, yung mga may hirap na Chinese noon na sinasabi pa nga na halos hindi nakapag-aral pero masisipag, ang diskarte nila, konti lang, kahit konti lang kumita tayo ng konti, kita ako konti, basta marami benta. O yun. Kumita man siya ng konti doon sa isang item, pero kung marami naman yung mabebenta na yung item na yon dahil nga mura, malaki pa rin yung balik sa kanila. O tignan mo, yung mga Chinese na mahihirap dyan noon o yung mga Chinese na nagkakargador lang dyan noon, tignan nyo, hanggang ngayon kargador pa rin sila. Pero sila na may-ari nun. Hindi sila tumitigil na magtrabaho pa rin. Ganyan sana yung mindset ng Pilipino. Hindi Sa atin, may makita lang na pera, kagaya ng nangyayari dito sa Pilipinas, may pera lang na makita, kukulimbatin. Hindi naman para sa kanila yun, meron naman silang sahod o meron naman silang komisyon doon sa, for example, sa isang project, meron na silang komisyon doon, meron na silang kikitain. Pucha, hindi pa rin nakontento. Magnanakaw pa rin at hindi pa rin talaga makokontento, magiging ghost project na yung mga animal na yan dahil yung pera, sinamsam na nila. Kinamkam na nila, mga hayop.
O eto yung paliwanag ni BBM na animal na 'to, na pinapalabas niya na siya yung ano, siya pa yung lumapit, ikaw pa yung hero. Putang ikaw pa yung bida. Tignan niyo 'to, The only time Ay, was able to speak to President Xi Jinping was in our last leaders retreat meeting. tapos? And the reason why, ang hirap lapitan talaga. You know, meron kaming holding room. Bakit si Pangulong Duterte hindi naman nahihirapan? Bakit ka nahihirapan, sir? Kasi nga, binanat-banata mong gago ka. Siguro meron ka pang kahihiyan na natitira sa pagkatao mo, kahit konti, putya mahihiya ka talaga dyan. Putya pagkatapos mong banat-banatan, lalapitan mo. Kung ako si Xi Jinping, sampalin pa kita eh. Yan ang sinasabi mo nung nakaraan na aangas-angasa mo ko ano ngayon? At lalapit-lapit ka sa akin. Hindi, kasi ang problema dito sa presidente na to, hindi ko alam kung siya o yung mga nag-uudyok sa kanya, yung mga tanga. Dahil para lang maidikit nga sa mga Duterte yung China o yung mga Chinese o yan si Xi Jinping dahil tuta nga daw ng China ang mga Duterte, babanatan niya na rin. 'Di ba? Para makumpleto o magdugtong-dugtong o magdikit-dikit yung narrative nila na ang Duterte ay tuta ng China, babanatan niya ngayon. Ang problema, anak ng tinapa, yung dapat nakakampi niyang si Trump, wala. Kumampi rin doon sa China, animal. Kaya nagmumukha kang tanga. Pagkatapos mong banat-banatan at pagsumbong doon kay Big Brother, kay Uncle Sam, wala na. Bandang huli, si Uncle Sam o si Donald Trump o yung US, wala kaming problema dyan sa China. Okay yan. Dapat ikaw din makipagkasundo ka sa kanila. Di ba nakakahiya? Yung inaasahan mong kampi sa'yo, nilaglag ka. Tapos hindi ka pa makatunog. Anong binigay sa'yo? 19%? Binigay lang sa'yo 1%. Samantalang yung mga masasabi natin na yung ibang Asian countries dito na umatin dyan sa ASEAN, zero tariff. Tayo, ang laki. Ano ka ngayon? Di ba nakakahiya? Tapos para kang asong walang amo na lumalapit doon sa sa ibang amo. Kaya kasi ang problema, sir, medyo mayabang ka masyado magsalita patungkol dito sa China tapos ngayon, ayan ka, para kang aso. Problema sa'yo eh. Tapos i-emphasize mo pa na hindi, talagang ako yung lumapit doon. Wow. But every time he comes in, he's surrounded by security. So, ang hirap lapitan. Ayoko namang mamilit. Baka suntukin pa ako ng security. Dapat ka, sinapakan na eh. Dapat pinilit mo na para masuntok ka. Ako tulak pa kita dun eh. Hindi kasi kung eto mga banateros, mga pare. Kung ikaw isa kang maayos o diplomatic na tao na alam mo yon na hindi ka nakikipagbakbakan, nakikipagparinig ng parinig, hindi ka mahihiya dun sa tao. O hindi ka parang medyo inaharangan ka nung mga... Meron pa nga isang video dyan na yung isang katabi niya parang kinilalayo kay Marcos eh. Bakit? Unlike nung panahon ni Pangulong Duterte, talaga nagsisiksikan sila lumapit kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte chill lang. Bakit? Maayos eh. Hindi nagsasalita ng kung ano-ano, hindi nagpaparinig. Maayos. Diba? Unlike sa'yo, ay sabihin ng China na kung saan nila babato yung nila, yung rocket nila, tapos ibabalik natin sa kanila. Mga ganun pa eh. Stop water cannoning our people, gumaganon pa eh.
hindi pwede yung ganun, magsasalita ka sa media ng tumigil na kayo. Itigil nyo na yung mga yan. Hindi pa pwede. Ang gawin mo, pumunta ka doon, kausapin mo ng masinsinan. Boss, Sir Amo, Kuya, Xi Jinping. Oh, hindi po pwede yung ginagawa mo. Ano bang pwede nating gawin para hindi tayo magkagulo ng ganito? Kasi yung mga tao ko, yung mga Pilipino ko o yung mga kababayan ko, naaapektuhan sa mga gantong bagay. Baka pwede tayo mag-usap na wag niya lang ganunin yun, hayaan nila mapangisda doon, okay lang. O, anong pabor na may bibigay namin sa'yo? Ganun sana, bobo. Tangina, nung ginawa mo, ano ka pa naglagay ka pa ng usok eh. Ng usok eh. Para mag-apoy na mag-apoy. O, kita mo ngayon, nagbuka kang tanga. But when we came to the end, sabi ko, nakakahiya ito. O, nakakahiya talaga. Hindi pa ako bumabate. Diba, baka kung anong sabihin, baka naman ma-offend. Walang pakialam sa'yo yan. Walang pakialam sa'yo yan. Ako na magsasabi. Ang inaano niya dito, mga banateros, mga pare, nakakahiya daw kasi hindi pa daw siya... Sino ka ba? Ikaw nga yung maingay. So, pinilit ko makapunta sa kanya. And I said, congratulations on your assumption of the chair for the following APEC. And I hope to do good work together with you. That's it. Mabilisan lang eh. Mabilisan lang talaga. Kasi mga banateros, mga pare, hindi naman po pwede yung ganun-ganun na bigla kang papasok. Bigla kang papasok na makikipagkamay ka sa dyan sa, putya, sino ba to? Mamaya yan. Sana yun? Hindi ko nalagay. Hindi ko nalagay. Wait lang Oh, ito yung picture ni BBM. O, ba't nawala? Wait lang, hanapin ko lang Nawala. Hindi kasi hindi pa pwede yung nabigla ka na lang papasok ng ganun yung style. Yung bigla mong susunggaban na makikipagkamay ka dun sa tao eh. Iba yan eh. Hindi mo naman katulad yan na bugok eh. O ito. Ayan, nakita nyo yan Yan Yan. O, diba? Ita mo, bumuelo tuloy yung nasa likod eh. Walang hiya. Isipin mo, nandito yung Korean tapos Vietnam yung nasa likod niya. Ewan ko kung nasan to siya. Parang naglakad pa yata pa. Hindi, kasi ito may protocol yan. Hindi ka po pwedeng basta-basta lumapit dyan sa makipagkamay. Hindi ka basta-basta pwedeng sumulpot na lang bigla na walang interpretator, di ba? Kaya nga ito nagulat yung isa nasa likod. Dalawa nga yan sila, tumayo eh. Oy, hindi sinabihan, oy, sir, bawal yung ginagawa mo kaya. Diba? Hindi pa pwede yun. Hindi pa pwede yung nagbibigla-bigla ka na lang susulpot sa mga ganyang conference o ganyang mga tagpo. Kasi, may protocol nga yan eh. Kaya nga walang mga guardian dyan eh. Walang, ano tawag doon? SPG yan dyan eh. SPG ba tawag doon? Basta walang mga security yan sa likod eh. Kasi may protocol na bawal kayong lumapit sa isa't isa. Ewan ko presidente to, hindi niya alam yun? Hindi, kayo ba mga banateros, mga pare, pag mga gantong event, pag mga special event, bawal kang lumapit sa isang tao. Nararamdaman mo na hindi ka pwedeng basta-basta lumapit, hindi ka pwedeng basta-basta magpa-picture. Talagang lalapit ka ba? Di ba mahihiya ka? Ito walang hiya eh. Walang hiya na to kasi bawal nga eh. Tapos bigla siyang susulpot na manggugulat. Uy! Putya, nandito na to. Ay, ito may itsura ni Xi Jinping. Ay, putya, nandito na naman tong tanga na to.
ano, dahil hindi ka pinabura ng US, kaya dito ka nasisipsip ngayon sa China? Ay, tuta ka na ng China ngayon, Marcos, ano? Patay tayo dyan. Tsaka isa pa, lagi niyang sinasabi na wala siyang kinalaman sa mga bagay-bagay o wala siyang kinalaman dun sa mga nangyayari. 'Di ba? Lalo na diyan sa flood control project, wala namang nakakasuhan. Wala namang nakukulong. O, tapos sasabihin niya, gumagawa siya ng paraan o siya yung nakaisip ng paraan para mahuli to o para maimbestigahan tong mga to. Wow. Gumawa ka ng isang body para hindi ka imbestigahan. Ikaw ang mastermind niyan. Hindi man siguro dalawa kayo ni Romualdez, pero 'di ba nung natutunog-tunogan na, eto pakinggan nyo lang o isipin nyo lang, alalahanin nyo lang, nung natutunog-tunogan na merong mga mangyayari o yung nagsasabi niya si Villanueva ng mga bagay patungkol dyan sa mga flood control project na yan, ghost project na yan, medyo ano na to, mga to, gumagawa na ng paraan. Nung pumutok na yung flood control project na yan o yung mga ghost project, nung na-interview yung Diskaya, nagputukan, di ba? Sumabog lahat. At nataranta nga, kaya nga tong si Zaldico bigla na lang lumipad. Tapos si Romualdez nag-resign. Nung mga panahon na nangyayari na yon at eto na. Kumbaga magkakaturuan na kung sino talaga mastermind. Ang nangyari, gumawa siya ng isang body. Timing na timing yun. Gumawa ng isang body para para mag-imbestiga dun sa mga infrastructure. Wag niyong sabihin hindi tiniming yon. Tiniming yun kasi nga para hindi siya yung sisihin, para kunyari siya yung bida tapos pumunta siya dun sa Bulacan, di ba? Nakakainis talaga. I'm not angry. I'm not ano yun? I'm not sad. I'm angry, kano? Putang ina mo. Di ba napakagago Tas yun na, nag-umpisa na nung nangyari na yun, dire-diretso na. At nag-umpisa na nga investigasyon, gumawa siya ng ICI, gagawa ako ng ICI. Meron pa nga isumbong mo sa sa Pangulo Inagawa mo pa si Tulfo ng Diba, isumbong sa Pangulo, ganyan-ganyan, susumbong dito para yung mga project na wala, yun. Maimbestigahan na. At yun na nga, nagawa na siya ng ICI, okay na. Tapos, eto na, yung iimbitahan na si Romualdez. Hindi, wala muna, si Magalong, di ba? Kinuha nilang investigator si Magalong. Ang linaw-linaw na sinabi ni Anticler, investigator. Investigator na mag-iimbestiga doon sa mga malalaking isda. Malalaman natin malalaking isda. O ano nangyari? Bandang huli, advisor lang pala siya. Biglang ginawang advisor. Ano to? Bigay bawi. Ngayon, merong investigasyon na nangyayari sa Senado at si Marcoleta ang nag-uumpisa dyan. Diba? Si Senator Marcoleta at si Senator Chis Escudero. Ang ganda na nangyayari, natuturo yung dapat paturo at nagsasalita yung dapat magsalita. Biglang bumaliktad. Ang nangyari, nawala si tinanggal si Escudero, nilagay si Soto, tapos nilagay si Lacson. Ayun na, nagsabog na. Hindi mo na maintindihan kung saan papunta yung investigasyon na yun. Bandang huli, yung mismong si Villanueva ang nagsabi ng mga ghost project at flood control, siya pa ang may ngayon, may problema. Siya nang may kasalanan, siya nang tinuturo. Pati yung mga senador na masasabi natin na gaya ni Senator Bong Revilla, putya wala na yan Nananahimik na yung tao, biglang nabanggit. Bakit? Kasi artista at sikat. Ganon din kay kay Arjo Ataide, di ba? O kay Chis Escudero, ganon din. Ginamit nila si Vice Ganda para banatan si Heart Evangelista dun sa lugar nila na bulok daw yung eskwelahan at na-debunk natin yan dahil nga wala namang ganon. At mismong yung mayor nung anong lugar yon, Sorsogon, nakalimutan ko
Basta sa Sorsogon, mismong mayor ang nagsabi na hindi yan totoo yung sinasabi ni Vice Ganda. Magkano lang binigay niya? 67,000 eh. Alam mo naman siya yung nagpatayo lang ng eskwelahan dito. Oh, dinali natin yon. Bakit nila tinatarget si si Heart Evangelista? Kasi para madurog si Cheese Escudero. Dahil nga sikat si Heart Evangelista at pinapalabas nila na kaya hindi umatin ng fashion show yan si Heart dahil nga naapektuhan sa nangyayari sa asawa niya, para mantakip na naman dyan sa mga katarantaduhan nila. O, sino pa ang sunod? Si Arjo Atayde. Sinabihan nila na may ghost project. Anong ginawa ng mama? Pinatunayang wala. Yung 6 o yung 7 project na nandyan sa may First District ng Quezon City, walang ghost project. Lahat gumagana. O yung iba medyo na-suspend lang pero walang ghost project doon sa mga flood control niya. O, panis, napahiya. Bakit? Kasi sikat si Main at sikat si Arjo para matakpan na naman yung mga katarantaduhan nila. Oh, ano pa? Ano pa? Madami pa yan. O tapos si Pastor, lagi nilang yan yung Manila Times ba yun? Basta laging pag wala silang maisip na pang-divert, si Pastor Kibuloy na naman. Hindi pinayagan si Pastor na sa hospital arrest. Yan na naman yung nila. Biglang ganyan-ganyan. Biglang susulpot si pangalan ni Pastor Kibuloy para ma-divert yung mga katarantaduhan nilang nangyayari. Tsaka, posibleng hindi mastermind yan si Hindi yan ang mag-uumpisa. Kasi ang presidente ang nagmumula ang budget tapos matatapos din kasi pipirmahan niya. O kaya hindi niya pwedeng sabihin o hindi siya pwedeng magpalusot na wala siyang kinalaman sa mga nangyayaring to, animal. Kasi sa kanya nagsisimula yung budget at sa kanya rin matatapos. Siya ang pipirma dyan sa GAA, di ba? Ay, nako. Etong presidente natin na to buwisit meron bang nakulong? Meron bang nakulong sa mga flood control project na yan? At dito tayo pupunta sa pangalawang issue natin. Pangalawang balita natin. Walang nakukulong. Walang nakukulong. Puro lang salita-salita at puro lang alam mo yun, puro lang ingay. Puro lang ingay. Para lang, pinapatagal nila, stop yung hearing dahil nag-resign si Lacson. Tapos gusto rin palang bumalik ang animal. Bakit nag-resign? Kasi nga naman may nagsalita patungkol dun sa mga insertion. Lahat naman ng senador may insertion. Putya, syempre nagalit yung kasama niya dun sa majority. Di 5 daw yun. Ba't ka maingay? Ang focus natin, wag ipunto kay Romualdez at Marcos yung turo. Pero bakit sa amin mo pinunta? O tapos bandang huli, gusto rin palang bumalik. O pinapatagal lang ng mga tarantadon to. At eto pa nga, may nakulong ba sa flood control? Meron daw, sabi ng bakla na to. Ewan ko kung bakla ba tong si Antonio P. Contreras Profesor to Pero ayan, sabi niya, dun sa mga nagsasabing walang nakulong sa korupsyon, ano ang tawag nyo kay Digong? Nagbabakasyon? Ay, gago ka. Korap ba yung mama? Tangin ang usapin dito, flood control. Hindi ang kabaklaan mo. Gago, bastos di ba? Tangin to. Naturingan ka man din profesor, pero wala kang pinakadandaan. Ewan ko sa'yo, bakla ka. Diba, bakla ba to? Ewan ko kung bakla to Sir Jack, banata mo nga tong bading na to. Kasi diba, tangin na ang usapan, korupsyon. Bakit isasama mo sa korupsyon si Digo? May korap ba? Napatunayan mo ba? O tayong nangyayari ngayon, kitang-kita natin sa insertion pa lang. Bayad ka rin? Ha? Gago to Ito yung video niya. Meron yata yung video Ay, pala yan. Ito may video yan siya Pag nakikita ko si Sara Duterte, talagang Oh. parang gusto kong masok ka. Sa totoo lang.
Parang how can people love this woman? How can people consider this woman as a leader material? Ang ina mo bakla. Blondie ka pa, animal ka. Profesor ka ba o ano, naggugupit sa salon? Hindi kasi Pag nakikita ko si Sara Duterte, Kasi sa salon, sa mga ano, mga salon-salon, merong mga ganyan na talagang syempre stylish eh. Kailangan talaga naka-blondie sila, kailangan makita yung parang sa forma nila, kita na maganda yung service nila, ganon. Eto, profesor ka, naka-blondie ka? Tsaka ash blonde pa yata eh. Ha? Sa'yo, bading. Putang ina. Bading to, no? Mga pare, mga batateros, bading to, no? Eh, comment nyo nga dyan. Alam ko, parang bading to, eh. Bading yata itong tanga na to. Oh, nung una, si Digong ang inatake niya. Dito, ayan, oh. Siya nagsasabing wala pang nakukulong sa korupsyon. Nakurap. Anong tawag nyo kay Digong? Nagbabakasyon. Kung ikaw gusto mong bakasyon, sapakin kaya kita. Tarantado ka kabastos ah. Naturingan kang profesor, ang bastos mo naman. Oy, tarantadong baklang kupal na profesor. Hindi kita gagalangin, tarantado ka. Wala akong pakialam sa'yo, ha? Yung mama na yon sa pilitang pinadala doon sa ICC nang walang due process. Anong alam mo sa due process? Oh. Tapos magsasalita ka ng ganyan. Ay, magkamukha kayo ni Diliman, tanga ka. Diba? Okay sana kung napatunayan dito na yung mama ay may ginawang korap o sabihin na natin korap yung mama at yung napatunayan yung sa war on drugs niya. Wala eh. Anong ginawa? Pinadala nga doon ng walang passport eh. Mga gago pala kayo eh. Tapos magsasalita ka ng ganyan na korap si Digong, gago ka. Ang kapal pala ng mukha mo. Bagay, tignan mo itsura. Oh, eto yung sinasabi niya kay BP Sara. talagang parang gusto kong masuka. Talagang gusto kitang sapakin eh nung nakita kita eh. Ha? Sa totoo lang. Sa totoo lang, gusto kitang sapakin nung nakita kitang pangit ka. Ay, tsura oh. Bading na bading eh. Parang how can people love this woman? How can people consider this woman as a leader material? Ay, bobo. Sana pumunta ka ng Davao. Taga saan ka ba? Sabi niya na dadiri daw siya. O, panoorin ulit natin para mainis Pag kayo. nakikita ko si Sara Duterte, talagang parang gusto kong masuka. Ay, mas nakakasukay ang mukha mo. Alam mo, mukhang mukhang tanga. Well, sige, sabihin na natin, profesor ka, matalino ka, pero yung ugali mo, parang baboy. Bagay, mukha ka naman baboy. Gusto niya daw masuka. Pag nakikita niya si BP Sara, baka hiharap ko sa'yo, hindi ka masuka ah. Baka pag humarap sa'yo, hindi ka masuka, sasampaling kita. Sa totoo lang. Parang how can people love this woman? How can people consider this woman as a leader material? Bakit hindi? Kita nyo naman. Kung paano kumilo si BP Sara o kung paano niya inayos, although maayos na yung Davao, pero paano niya sinundan yung tatay niya at mga Davaoeño na mismo ang nagsasabi na yung pamamalakad ni BP Sara magaling talaga. At maganda ang Davao. Nakapunta ka na ba doon? Ha? Nagigigil ako sa yung bakla ka. Oh, 'di ba? Ganun ang sinasabi niya, nasusuka daw siya. Paano hindi magiging leader 'yan? Gusto na nga sino bang gusto mo leader, si Marcos? Naputya parang tanga. Sa pagiging leader, wala kang magiging problema diyan kay BP Sara. Tignan mo nga, eto na lang eh.
sa pagiging leader. Tignan mo, coordinate, pinis lahat nung nangyayari sa OBP kahit wala siya dito sa Pilipinas. 'Di ba? Maayos, nakakapagpadala ng tulong sa mga nasalanta ng sakuna at walang nagiging problema. Unlike dito sa BBM, kung siya nandito na nga sa Pilipinas, di pa alam gagawin. Yung Ali nasa ibang bansa pa yun pero pag nagbigay siya ng instruction dun sa mga tao niya, talagang mismo. O masasabi natin na talagang ginagawa. O isa pa, yung 'di ba yung hinaharang ng mga pulis na yung gaganunin si BP Sara sa sa sasakyan. Buti nga hindi niya sinapak yun Tao niya yun O bakit niyo ba kami inaano dito? Ang gulo-gulo ninyo. Tao ko yan maapektuhan na yan Bakit niyo kami hinaharang? O 'di ba? Yung pulis na tarantado. Ang yabang mo, Vice President, gaganyanin mo. Yung Vice President na yan, ang daming naitulong niya. Nawala na nga yung yung burial assistant. Ewan ko kung nawala na ba o hindi na magsusustain yung burial assistance. Dahil nga dito sa panggigipit ng mga tarantadong namumuno na to. Ang laking tulong nun para sa mga Pilipinong mahihirap, lalo na yung walang-wala talaga na biglang namatayan. Eto, 'di ba? Tapos gaganyan ninyo, malaki natutulong. Tapos sabihin mo, hindi leader yung bading ka. Itong bading na to, putayinan to. Nagigigil ako sa pagmumukha nitong Pag tanga na to. nakikita ko sa Sara Duterte, Ako nanggigigil din ako sa iyo. Hayop ka Kaya mo hilat siya ng mukha Parang chismosang bading. Sasampalin ko talaga to. Ang daming nagawa ni BP Sara na hindi alam nung iba at ang daming tulong ni BP Sara na hindi alam nung iba. Putang ina yung presidente ba, anong ginawa? 'Di ba nung naalala nyo yung lumindol sa Cebu? Ang daming tulong ng OBP. Hindi lang yung OBP, lahat pati yung Davao tumulong. Anong ginawa ng presidente doon? Putya, nagbenta ng bigas. Wow. Yan ang problema. Tapos sasabihin mo na susuka ka at paano mo naiisip na mahal to ng mga Pilipino? Ay gago ka pala. Kung hindi mo nakikita si BP Sara bilang isang leader, ay problema, ikaw na may problema dyan. Kung hindi mo nakikita yung pagmamahal ng tao dun sa Vice President na yon o kay BP Sara, nasa iyo na ang problema. Kasi tanga ka. Yun lang yun. Hindi ang taong bayan ang problema, kaya nakikita namin na yung pagmamahal ni BP Sara sa mga Pilipino, yung pag-aasikaso niya o yung sabihin na natin pagiging leader niya na dapat siya ng presidente. Sige, pustahan tayo pag siya naging presidente putangin na ang gaganda ng Pilipinas pero gagawa sila ng paraan para hindi matuloy yan kasi tapos silang lahat. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-like at pag-share. Paki-follow din po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang TikTok account na Paring RJ Banateros. Ganun din po ang Banateros 2.0 at ang SMNI DZAR 1026 sa YouTube. Maraming salamat po mga pare. Ingat po kayong lahat. Ako po si Paring RJ.